So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, sa mabiyang araw po sa ating lahat. So ito, pag-usapan po natin, ito matagal-tagal natin hindi ito na pag-usapan, no? Yung yung nangyayaring issue po sa MTRCB versus sa ABS-CBN. Ito po, bistado na po ang mga technique nila. Ang kanilang mga technique, bistado na. Oh, eto, may reaksyonan po tayo at dito medyo may pagtataka sa ating kaisipan. No, dahil alam mo, medyo nalalabuan ako sa ginagawa ng ABS-CBN ngayon. No, at eto na nga daw, ABS-CBN ay mukhang lalapit na sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Bongbong Revilla. Ni Bong Revilla, yan. So ito po, no, syempre bago natin ito simulan, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow naman po ating Facebook page sa J. Guevara 18. So ito po yung nilabas ng Road News. Road, Kalsada, Balita. Road News. Ano to? Ano ba to? Espalto ba? O lupa? O tawag dito, simento. So ito, sabi niya, makikita niyo dyan si screen, President Bongbong Marcos ang huling alas ng It's Showtime. Okay, basahin natin kahit may ubo-ubo tayo ngayon. Ngayong tinabla ng MTRCB o Movie Television Renew and Classification Board ang apilang motion for reconsideration na hirit ng legal team ng It's Showtime ng ABS-CBN Network. Marami ang nagsasabing tanging si Pangulong Ferdinand Marcos or Bongbong Marcos Jr. ang huling alas nito para hindi matuloy ang ipapataw na 12-day suspension sa mga nasasabing noontime show. Binigyan din ni Senador Bong Revilla Jr., puro junior na hindi niya sinasaklawan kung ano man ang kakahinatnan ng kaso. Ngunit labis umano siyang nababahala sa mga manggagawa at maapektuhan partikular ang mga magulang na merong pinag-aaral ng mga anak. Pinag-aaral ng mga anak. Ba't ganito yung nyo? Na merong pinag-aaral ng mga anak. Ako pala may mali. Sorry. Sila yung mga no work, no pay. Na kung matutuloy ang suspension, 2 linggo walang kikitain at kakainin lalo pa at kakabukas lang ng klase paano na yung mga batang nag-aaral sa umaga lamang sa magulang na empleyado ng noontime show. Opinion ni Senator. Pero ito po, may tanong po ako sa inyo, Senator Bong Revilla Jr. Alam nyo, isa rin po kayo sa iniidolo ko, no? At alam nyo, kabisado ko lahat ng movie nyo. Pero dito mo ang papalya po kayo sa akin. Senator Bong Revilla. Kasi ito po kung kini-question nyo po at kinakabahala nyo, yung walang papasahod ng ABS-CBN sa mga nung It's Showtime sa mga kanilang mga staff sa loob ng 2 linggo. Bakit hindi nyo kine-question na kung wala silang pangpasahod or wala silang budget para sa mga staff nila sa kadahilanan nga na mawawalan sila ng trabaho sa loob ng 12 days, bakit hindi nyo kine-question na or bakit hindi nyo naisip na yung ABS-CBN nga may budget sa ABS-CBN Ball. Tapos sa mga staff wala. Anak ng teteng naman, oh. 'Di ba mga Kadabarkads, isipin niyo mabuti 'yan. Bakit
may budget kayo sa ABS-CBN Ball. Pero wala kayong budget sa mga staff nyo na nagtatrabaho sa inyo. Ano to? Paawa effect na naman? No, ito pa, ito. Sila yung mga hindi, nabasa ko na pala to. So, ilalapit daw to ni Senator Bong Revilla kay Mr. President. Ito lang kasi isipin nyo eh. Wala kayong budget sa staff nyo. Yan yung nagtatrabaho sa inyo. Pero may pang ABS-CBN Ball kayo. 'Di ba? Isipin nyo mabuti na basahin natin ha. O ito, wait lang ha. O nga, ABS-CBN, ABS Ball. Tutusin na yun ko dapat to gawan ng reaction kasi nga medyo masama pa yung kalagayan. Masama pa yung pakiramdam ko, kalagayan tuloy. Ano, at may sipon pa't ubo tayo. Pero, ang tataka lang ako, sabi ko, wala kayong budget sa staff nyo. Eh, hindi naman kasalanan ng MTRCB ang ba't doon nyo sinisisi? Diba? Ba't doon nyo sinisisi yan? Dapat sisihin nyo dyan si Vice Ganda. Tsaka ito, diba? Ito lang ito. Asan na yung sinabi ni Vice Ganda na sasagutin niya yung sahod ng mga staff sa loob ng 12 days? Tapos ano naman tong sinasabi ni Bong Revilla, ni Senator Bong Revilla, na nababahala siya. Nababahala ka sa hindi pagpapasahod ng ABS-CBN sa mga tao sa loob ng 12 days? Hindi ka nababahala na may budget ang ABS-CBN para sa ABS-CBN Ball? Anak ng titing. Alam niyo minsan tong mga politiko, nakikisabay din to sa ugong. Alam niyo yun? Sa ugong, sa hype, alam mo yun? Alam to mga politiko na to, kapag once na mag-trending sila, may pagkakataon kasi silang manalo. Real talk lang tayo dito, pero totoo yan. Kadalasan yan ang ginagawa ng ibang mga politiko. May kisabay sa issue, may kisawsaw, may kihilam, hanggang sa mapupuna sila ng tao, sisikat sila. Na kunwari, alalang-alala sila sa sambayan ng Pilipino. Pero isipin niyo, 'di ba? Sabi niya nababahala daw siya kasi may mga tao daw na lalong-lalo na dun sa staff ng Showtime na mawawalan ng sahod. Pero hindi ba naisip ni Senator Bong Revilla na bakit kaya ganun? Bakit walang sahod ang mga staff sa loob ng 12 days? Samantalang kakatapos lang nung ABS-CBN Ball. Doon may budget sila tapos sa staff wala. Okay sana kung ginawa ni Bong Revilla ay inaksyonan niya na ireklamo niya ang ABS-CBN dahil wala kayong pambayad sa mga staff nyo sa loob ng 12-day suspension pero may pang ABS-CBN Ball kayo. Dapat ganun eh. Ang nangyari kasi ngayon parang yung alam niyo yun, yung MTRCB yung binabanatan eh. Parang kasalanan pa ng MTRCB ah. Ang galing no? Ang galing. Thank you. Thank you very much. Di ba? Ang galing talaga. So ito may mga video tayong papanoorin dito mga Dabarcats. Ito muna. Ito makikita nyo si screen. Hindi galing sa akin to ah. Sabi ni Juntan na may picture na doggy. Sabi ni Juntan kay sa post ni Bong Revilla, basahin natin yung post, yung sinabi ni Bong Revilla. I think lesson have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Sinabi ni Bong Revilla yan ha. So bakit ganito? Bakit ang nangyayari? Kung hindi pala kasalanan ni Pedro, ang kasalanan ni Juan, bakit sa MTRCB nyo sinisisi? Dapat sa ABS-CBN nyo isisi yan dahil sila yung sila yung head dyan. Diba? Tumatahol ah. Ito, sabi nung nag-post, ulol. Pero yung milyon na nawala ng trabaho nung pinasara ng amo mong baliw, sino kaya to? Amo mong baliw ang ABS-CBN okay lang sa'yo?
Si Duterte? Hindi ako update dito wala akong pakialam dun kung sino yung sinabihan niyang baliw. No? Dito lang, may point dito. Bakit hindi nga natin nakitaan ng sinpatya nung si Bong Revilla nung panahon na yun? Mas maraming mas maraming mawawalan ng trabaho nun. Oo nga, no? Di ba mas maraming mawawalan ng trabaho nun? Ba't hindi natin narinig nagsalita si Bong Revilla? Kasi pagkakaalam ko, noong mga panahon na hindi naman patok tong usapang noon time show ngayon, kaya nakikisaw-saw yung iba dyan kasi nga patok to. Kasi kapag pumatok ka sa social media, may pag-asa kang manalo, palakpakan. The strategy of never mind. Ang lupit. Ang lupit ng galawan. Sa may papanood ako sa inyong video. Ito muna, bago tayo mapunta dun sa mismong main video natin na re-reaction. Ito yung paborito nyo. Ang walang kadala-dala. Na malapit ng umimas ng rehas. Ito daw po, burado na tong video na to. Burado na. No? Burado na po daw ito. No, burado na po daw itong video na to. Yung nga lang, naisave pa ng isang Kadabar Cards natin. Kasi nung nakaraan, yung video natin dyan, ano yun, di ba? Pinagkumpara na natin or inilabas natin yung ginagawa nitong vlogger ng Itbulaga. No? Na puro katulonggisan. Sinabi niya doon sa video na wala doon siyang personal na galit sa TVJ. Pero panoorin niyo tong video to. O baka sabihin mo, hindi na naman ikaw to ha. Baka sabihin mo, hindi na naman ikaw to kasi nakawig. Baka sabihin mo, hindi ikaw to ha. Video na to ha. O, ito, panoorin nyo. O, screenshot yan, no? Tagal ah. O, yan na. Para po sa... Yan na. O. Ang tulonggis. Hello mga best, good evening. Okay. So ayun na nga, pinatawan po ng MTRCB ng suspension, 12-day suspension po ang It's Showtime. It's Showtime. Since pinatawan nila ng 12-day suspension, nananawagan rin po ako sa MTRCB. Ito asawa ni Rendon. Soto na si Lala Soto na patawan rin po ng suspension ang EAT dahil ng mga nakaraang episode po ay nagmura po si Wally Bayola. Okay. So para po sa patas na inyong wala daw siyang sana ay isuspende niyo rin po yung EAT para maging patas po yung inyong pamumuno dyan sa inyong pwesto, Miss Lala Soto. So yun lang mga best, and thank you for watching. Wala daw siyang personal na galit sa TVJ. Lupit, no? So, ito yung video, mga Kadabar Cards. Video na kung saan ay umapila nga si Bong Revilla, no, sa issue ng It's Showtime at MTRCB. So, panoorin natin bago tayo magbigay ng komento. MTRCB naglabas ng pahayag hinggil sa no work, no pay na mangyayari kapag sinuspindi nila ang It's Showtime. Tagal Naglabas ng press statement ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB nitong Linggo, October 1. Hinggil sa issue ng no work, no pay na mga empleyado ng It's Showtime na maaapektuhan kung matuloy ang 12 airing day suspension nito. Sa isang pahayag, iginiit ng MTRCB na magkaiba umanong usapin ang desisyon nitong suspindihin ang It's Showtime at ang issue ng no work, no pay. Tama. Ayon sa statement ng MTRCB, the suspension in fact underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The issue deserves sincere attention from the producer.
Dagdag pa ng MPRCB, the practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much bigger problem than a show's 12 airing day suspension. Samantala, nagpahayag din ng pakikisimpatya ang ahensya sa lahat umano ng mga maaapektuhan kapag naging epektibo na ang suspensyon ng noontime show. Paliwanag pa ng MPRCB, we sincerely empathize with the hardworking individuals who will be affected once the suspension takes effect. However, we believe that the inability of the management to provide regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production company or television network, pursuant to Presidential Decree Number 1986. It remains the prerogative of the producer management to suspend, sanction, airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime shows, as hosts are beyond the jurisdiction of the MTRCB. Samantala, matatanda ang nanawagan ng senador na si Bong Revilla sa Office of the President na isaalang-alang ang mga empleyado na mawawalan ng kita kapag sinuspend ng MTRCB ang It's Showtime. Kaya naman para sa madlang people ay baliwala ang panawagan ng senador sa MTRCB at talagang matutuloy ang suspensyon ng It's Showtime. Gayunpaman, wala pang pahayagang It's Showtime at ABS-CBN hinggil sa bagong statement na inilabas ng MTRCB. Yun, tapos din. Alam nyo, yung ginagawa ng Showtime at ng ABS-CBN, paano yan? Pahawa ipik. Para sisihin ng mga madlang people ang MTRCB. Pero ang totoo po dapat dito ang sisihin, si Vice Ganda. Pangalawa, ABS-CBN. Ngayon, hindi kasalanan ng MTRCB na mawalan sila ng sahod. Kasalanan ng ABS-CBN yun. Ano? Para sa kaalaman nyo lang. Ba't hindi nila papasahurin? May panggastos kayo sa ABS-CBN ball nyo tapos sa suspension na 12 days wala kayong budget? Pagkumparahin nyo yung sahod ng mga staff dyan versus yung ginastos nyo sa ABS-CBN ball. Tignan nyo, triple ang ginastos nila doon. O baka sabihin nyo naman, kasi yung sa ABS-CBN ball, naka-budget na yon. Etong sa suspension, hindi. Ay natural na mag-budget kayo dyan. Kasi, di ba, mga tauhan nyo yan. Hindi kasalanan na MTRCB yan, parang gusto yung parating dito, isisi ng netizen, sisihin ng mga netizen ng MTRCB dahil mawawalan ng sahod yung mga empleyado. Eh di magmumukhang masama na naman dito yung MTRCB. Oh, ang galing ng taktika ng ABS-CBN at ng It's Showtime. Malupit. Oo, malupit. The Darvational Tactic. Biruin mo yun, may panggastos kayo sa ABS-CBN ball nyo, tapos wala kayong pangbayad sa staff nyo. Anak ng teteng naman. Nakakaawa din po ako sa mga tao dyan, sa mga staff ng It's Showtime dahil yun nga, mawawalan sila ng trabaho. Pero ilang beses na nating na-reactionan or nasabi dito na yung, di ba, una-una sinagot nga ni Vice Ganda. Sinagot ni Vice Ganda yung sahod ng mga staff diyan. So ano pa bang pinuputak nyo? Dapat nga ang kumilos diyan ABS-CBN, hindi si Vice Ganda. No, dapat ABS-CBN. Alam niyo kung bakit hinahayaan ng ABS-CBN na magkalat si Vice Ganda para sisihin ng tao yung MTRCB. Para madiin ng MTRCB, para kamuhian ng mga It's Showtime followers ang MTRCB.
Para bulagin yung mga tao. Ganun yun. Biruin nyo ha. Ulit-ulitin ko ha. Ito ha. Isipin nyo mabuti. Magkano yung budget sa ABS-CBN Ball nila? Isipin nyo mabuti yun. Tapos magkano budget dun sa staff nila na mawawala ng trabaho ng 12 days? Bilangin nyo. Oo. Wala kayong pang budget sa staff nyo. Samantalang dyan nagtatrabaho yan sa inyo. Hindi kasalanan ng MTRCB yan, mga loko-loko. Ayan, shoutout sa mga supporters ng Showtime dyan. No, yung mga uto-uto. Ginagawa kayong tanga ng Showtime eh. Oo, totoo, promise. Naawa kami sa inyo. Buti na lang dito sa legit Dabbercats, hindi kami ginaganyan. Nagawa kayong tanga. Alam niyo yung ba't ginagawa silang tanga? Alam naman na ABS-CBN, no, na dapat sila talaga yung gumawa ng hakbang para mabigyan nila ng suporta yung mga staff na mawalan ng trabaho sa loob ng 12 days. Pero anong ginagawa, 'di ba? Nag-post pa nga eh. Wala daw silang budget sa 12 days suspension para sa mga staff. Pero may budget sa ABS-CBN Ball. Ano ba naman 'yun? Oo, tapos may pa-video pa si Vice Ganda na sasagutin niya yung sahod ng mga staff sa loob ng 12 days. Asan na yun? Diba? Yan ang mahirap sa inyo, huli kayo eh. Tapos paltong mga politiko para kahit papano sabihin nila na ikisimpatya, mahal nila ang taong bayan. Simpatya kayo, wala naman sa ayos. Bakit nung panahon na pinatanggal ni Duterte, ni Tatay Digong yung ABS-CBN? Hindi ako against kay Tatay Duterte. Wala akong problema dun. Love na love ko yun, no? Si Tatay Duterte, sana nga bumalik siya. No, eto kung isipin nyo, milyon yung taong nawalan ng trabaho nun. Tapos hindi ka nag-react kasi takot ka. Diba? Pero, nung nagka-issue, 12 days lang mawawalan ng trabaho at may babalik din naman ulit, ba't umepal ka sa Senator Bong Revilla? Anong meron? Para masama, kahangaan ka ng, tawag dito, kahangaan ka ng supporters ni Bis Ganda? Galing ng strategy nyo. Malupit Malupit. Ay, di ba mga Dabbercats, totoo naman yung sinabi ko. May pang budget nga kayo sa mga ano-ano nyo dyan sa ABS-CBN. Tapos wala kayong budget sa mga tao nyo nagpapakahirap magtrabaho sa inyo. Tsaka hindi kasalanan na MTRCB yan. Kung hindi naman ginawa ng mga host yan dyan mapapatawan ba kayo ng suspension? Tsaka dapat lang nabayaran ni Vice Ganda yung 12 days na pagkawala na sahod ng mga staff dyan. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapasuspend dyan. Kaya mga Dabbercats, hanggang dito na lang itong video natin. Anong may bibigay nyo na komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pasensya na kayo, medyo malat tayo at may paubo-ubo, pasingot-singot. Sabi ko nga doon sa isang video ko, sakit namin to ng mga gwapo. Alam niyo, dami nagalit sa akin doon. Sabi nila, hindi naman totaling nagalit, sabi. Sir J, grabe ka, kinabahan ako. Akala ko kung ano nangyari sa iyo, tapos yun lang din pala. Sorry na. Joke, komedyante. So, hindi sana nagpari na lang ako, di ba? Sabi ni Vice Ganda. So yun, ingat po kayo palagi and peace and God bless. Bye-bye.